Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, nung dumating ba ang Kastila na siyang nagdala ng Kristyanismo dito sa Pilipinas? May tao na ba sa atin dito sa Pilipinas? Luzon, Visayas, Mindanao? Ang sagot po, meron na pong tao sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, bago dumating ang Kastila, may tao na dito. Kung may tao na dito, bago pa dumating ang mga Kastila, ang katanungan, wala bang relihiyon at pinapaniwalaan na Diyos ang mga tao ng Luzon, Visayas, Mindanao? Ang kasagutan po, meron. Ano po ang relihiyon ng mga mga ninunuhan natin bago pa dumating ang mga Kastila? Ang sagot po ay hindi Kristyanismo. Bakit? Dumating ang Kristyanismo sa panahon ng Kastila, doon pa lang sila nag-Christianize. Pero bago ang Katoliko at ang Romano-Katoliko at Kristyanismo sa Pilipinas, may tao na po, at may relihiyon na po, at may estado na po, may pamahalaan na po mula Luzon, Visayas at Mindanao ang ating bansa. Hindi nga lang Philippines ang pangalan. Kasi ang Philippines, nung nasakop ng Kastila ang Pilipinas, sa kanila ito'y pinangalan according doon sa kanilang hari na si King Philip. Kaya nga ang tawag sa atin, Philippines. Kasi si King Philip ipinangalan nila. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Tumpak, mga kababayan. Balikan po natin yung pinanggalingan natin sa Pilipinas. Maglakbay po tayo sa mga naunang panahon sa Pilipinas bago pa dumating yung mga tao dito sa Pilipinas na sila ang nagbago sa ating kasaysayan. Nalalaman at naririnig niyo po yung kanta ni Yoyoy Villame. Patay na yun si Yoyoy Villame. Meron siyang isang sikat na kanta. Na ang kanta na ito ay madalas kong inihahalimbawa para mas maintindihan ninyo ng tama. Ano yung kanta ni Yoyoy Villame? Year 1521, when Philippines discovered by Magellan. Totoo po itong sinasabi niya. Si Yoyoy Villame tuloy ang napagdiskitahan natin. Pasensya na. Pero kasi, ang mga kanta ni Yoyoy Villame kasi mga makasaysayan, mga makabuluhan actually kung ating pag-iisipan. Year 1521, 1520, tinan mo, 2025 na tayo ngayon. Year 1521 lang na discovery daw ni Magellan ang Pilipinas. Na para bagang itong Pilipinas hindi nag-i-exist. Salamat kay Magellan na discovery niya na meron pala ditong Pilipinas dito sa lugar natin. Totoo ba kaya yun, mga kababayan? Si Magellan ba ang nakadiscovery sa atin? Subhanallah. Hindi po totoo, mga kababayan. Balikan po natin, sabi ni Jose Rizal. Balikan natin yung ating mga pinanggalingan. Si Jose Rizal, na ating pambansang bayani, sa totoo lang, mga kababayan, marami tayong makukuhang aral tungkol sa talambuhay ni Jose Rizal. Bago dumating ang mga Kastila sa atin dito sa atin sa Pilipinas, di ba ang Kastila? Sila itong mga naunang nagpakilala ng Kristyanismo sa atin dito sa Pilipinas. Particularly dito sa Pilipinas, hindi po ba? Kaya nga sinasabi ni Yoyoy Villame, year 1521, when Philippines discovered by Magellan. Kasi itong taon lang na ito, 1521, nang dumating dito sa Pilipinas ang konkistador at ang pananakop ng mga Kastila na nanggaling sa iba't ibang sulok ng mundo. Nakarating sila dito. At ang dahilan nila, sabi ang kanilang pagko-conquest sa bawat lugar ay naghahanap silang ng mga panakot. Ewan ko kung totoo ba yun. Pero hindi totoo yun dahil yun ay alibay lamang nila, talagang nananakop sila ng bawat bansa. Di ba? Nananakop talaga sila ng bawat bansa. So ibig sabihin, nung dumating dito sa Pilipinas, si Magellan kuno at ang kanyang mga sundalo, sinakop niya ang buong Pilipinas. Di ba? Sabi nga doon ang unang misa dito sa Pilipinas ng mga Kristiyano ay sa tinatawag na Limasawa Island. Ay, wako, patay na naman tayo dito. Ang Limasawa Island, sabi pa naman nila, ang Muslim maraming asawa. Siguro dyan sa lugar na yan, maraming asawa.
Limasawa Island. 5 ang asawa siguro ng mga tao dyan. Kasi Limasawa Island eh. Ang unang misa daw na itinayo dito ng Kastila nung lumanding sila dito sa Pilipinas ay sa Limasawa Island. Hindi po ba mga kababayan? So, ibig sabihin, nagdala sila ng Kristyanismo dito sa atin sa Pilipinas. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, nung dumating ba ang Kastila na siyang nagdala ng Kristyanismo dito sa Pilipinas, may tao na ba sa atin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao? Ang sagot po, meron na pong tao sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, bago dumating ang Kastila, may tao na dito. Kung may tao na dito, bago pa dumating ang mga Kastila, ang katanungan, wala bang relihiyon at pinapaniwalaan na Diyos ang mga tao ng Luzon, Visayas, Mindanao? Ang kasagutan po, meron. Ano po ang relihiyon ng mga mga ninunuhan natin bago pa dumating ang mga Kastila? Ang sagot po ay hindi Kristyanismo. Bakit? Dumating ang Kristyanismo sa panahon ng Kastila, doon pa lang sila nag-Christianize. Pero bago ang Katoliko at ang Romano-Katoliko at Kristyanismo sa Pilipinas, may tao na po, at may relihiyon na po, at may estado na po, may pamahalaan na po mula Luzon, Visayas at Mindanao ang ating bansa. Hindi nga lang Philippines ang pangalan. Kasi ang Philippines, nung nasakop ng Kastila ang Pilipinas, sa kanila ito'y pinangalan according doon sa kanilang hari na si King Philip. Kaya nga ang tawag sa atin, Philippines. Kasi si King Philip, ipinangalan nila. Philip, yung pins o pines, parang isang uri ito ng pangalan ng barko nilang Pandigma, kung hindi ako nagkakamali. So Philippines is from Spaniard na katawagan na hindi po ito galing sa atin, mga kababayan. So nung dumating sila dito, meron na pong relihiyon yung ating mga ninuno. Ang katunayan ganito, hindi ba, mga kababayan, ayon sa history, pag nag-aral tayo ng elementary, itinuturo dyan, nung dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, nasakop nila ang Luzon, Visayas, at nasakop ba nila ang Mindanao? Hindi nila nasakop ang Mindanao. Luzon, Visayas. At sa Visayas pa lang, nakahanap sila ng katapat. At sa Visayas pa lang, nakita na nila ang presensya ng mga taong ayaw sa kanila. Sino yung mga tao na ito? Pinamumunuan ito ng mga tao na ang pangalan ng kanilang pinuno si Datu Lapu-Lapu. Di ba? Ngayon si Lapu-Lapu, ang ginawa nila para maging katawa-tawa si Lapu-Lapu, nandyan sa palengke, pangalan ng isda si Lapu-Lapu. Bibili ka ng isda, meron dyan Lapu-Lapu. Di ba? Pero sino si Lapu-Lapu? Si Lapu-Lapu ay isang Muslim, isang datu, na siya ang namuno at nanguna sa pag-alsa at pagtanggi nung dumating dito si Magellan sa atin. Di ba may tinatawag silang labanan sa Mactan? Diyan sa Cebu? Di ba? Diyan napatay. Ayon sa kasaysayan, may iba't ibang version. Ayon sa kasaysayan, diyan sila naglaban, si Lapu-Lapu at saka si Magellan. Di ba ang mga kasabihan nga sa atin sa Pilipino? Oh, sinong pumatay kay Magellan? Ang sagot, si Lapu-Lapu. Ay, sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Abay, malay ko, baka yung matadero doon sa palengke. Tinadtad niya yung isda. Hindi po ba, mga kababayan? Ginagawa ko itong ganitong pananalita para at hindi kayo maboring masyado. Ito konting joke lang sa inyo, mga kababayan, pero malalim po ang dating at ang dala na mensahe nito. Dahil ang ating mga ninuno noong bago pa dumating ang Kastila ay hindi mga Kristiyano. At ang pangalan nila ang nagpapatunay na hindi sila Kristiyano. At ang mga pangalan nila, mas malapit-lapit pa ang pangalan nila sa mga pangalan ng Muslim. Sino? Si Lapu-Lapu. May mga 10 datu na dumating dito galing sa Borneo bago pa dumating ang Kastila. Si Datu Puti,
na ginawa na lang nila ngayong, ano naman ang meron sa kay Dato Puti? Saktong-sakto bili tayo sa palengke ng lapu-lapu at dalhin natin sa bahay, lutuin natin, paksiwin natin, bili tayo ng Dato Puti na suka. Yung mga bayaning tanyag sa Islam, kinakarakter assassination nila, ginagawa nilang katawa-tawa, binababa nila para mawalan ng silbi yung pinaglaban ng ating mga ninuno, mga kababayan. Ginawa nila si Dato Puti suka. Di ba? Meron pang isa. Kapag medyo gusto mong uminom, si Bino Kulapo. May kulapo, di ba? Itong mga ito ay mga character assassination, mga kababayan, na pinapawalang saysay, pinapawalang bisa nito yung mga nagawang mga kabayanihan ng ating mga ninuno laban sa mga Kastila, mga kababayan. So, ang ibig kong sabihin, may 10 dato. Si Dato Puti, ang kanilang leader. Si Dato Sumakwil, si Dato Paiburong, si Dato Dumalugdog, at yung iba pang mga dato, dumating sila dito galing sa Borneo. Hindi ba kayo nagtataka, mga kababayan, na sa buong Southeast Asia, di ba, walang ibang relihiyon na ang kanilang pambansang relihiyon, Kristyanismo, Pilipinas lang? Totoo, mga kababayan, ang pambansang relihiyon ng Pilipinas ay Kristyanismo. Pero makakakita ka ba sa buong Southeast Asia na ang kanilang relihiyon ay Kristyanismo bukod sa Pilipinas? Hindi mo naman pwedeng masabing ang Vietnam, ang mga Vietcong ay mga Kristiyano. Hindi mo naman pwedeng masabi ang mga, sino yung mga kalapit nating lugar? Ang Myanmar, ang Thailand, Buddhist naman yan sila. Ang kaisa-isang lugar na nasakop ng Kastila na naging Kristyanismo, itong Pilipinas, mga kababayan. Magtataka nga kayo na ang mga kalapit lugar ng Pilipinas, ang kalapit lugar nating pinakamalapit sa atin, abot tanaw lang ng isla natin, ay ang Sabah, Malaysia. Sino yung Sabah, Malaysia? Sino ang mga nakatira dyan? Muslim. Indonesia, Muslim. Malaysia, Muslim. Brunei, Muslim. Di ba? Mga Muslim. Bagkos, sa ating kasaysayan, meron lang tayong 3 pinagmulan. Yung Aita, yung Malay, at saka yung, ano yung isa? Indon. 3 lang ito. Hindi naman tayo nagmula sa Aita. Nanggaling tayo sa Malay at saka sa Indon, mga kabatid sa Islam. Kaya ibig sabihin, ito yung ating mga ninuno. Mga kababayan, ito yung pinagmulan natin na dapat nating balikan. Sabi ni Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Pag-isipan nyo po yun, mga kababayan. Tingnan ninyo, bago dumating ang Kastila sa atin dito sa Pilipinas, ay meron na pong mga tao dito. Ang relihiyon nila ay 100% na hindi Kristyanismo. Sapagkat dumating na ang Kristyanismo nung dumating ang mga Kastila, mga kababayan. Ang mga pangalan po ng mga tao na yan, si Dato Puti, si Lapu-Lapu, si Raha Sulaiman, si Sultan Kudarat, itong mga Muslim na mga pangalan na ito. Hindi nyo kailangan ng history. Tingnan nyo lang yung mga pangalan ng mga yan. Malalaman ninyo hindi sila Kristiyano. Wala namang Raha Sulaiman, Sultan Kudarat na magpapangalan ng Kristyanismo. Mga Muslim yan sila lahat. Kaya ang katotohanan, mga kapatid sa Islam, mga kababayan, nauna po ang Islam. Nauna po ang Muslim dito sa Pilipinas bago po ang Kristyanismo, sa totoo lang. Ewan ko kung bakit nababaliktad ata na parang tayo ang nagiging strange dito ang mga Muslim. Samantalang, wag na po kayong lumayo. Dito lang sa dito lang sa buong Region 8, may bakas po ng Muslim dito sa Region 8. Di ba? Nakatunayan na dumating dito ang Kastila at sinakop ang mga tao dito at pinilit nilang baguhin ang kanilang pananampalataya. Pumunta po kayo sa Carigara. Sa Carigara, hindi nila nabura ang kasaysayan dyan ng Islam. Bagkos, ang kinikilala nilang lugar dyan at pinuno dyan ng mga Muslim sa kapanahunan ng Kastila, ang pinangalan nila sa lugar nila, may estatwa pa. Pumunta kayo ngayon doon sa Municipal Hall ng Carigara. Natadaanan siguro niyan sa papunta ng Ormoc yan eh. Carigara, ang pangalan ng pinuno nila, may estatwa pa yan, ang pangalan, si Dato Gara. Si Dato Gara. O Muslim po yan, si Dato Gara, mga kababayan. Pumunta naman kayo dyan sa bandang Leyte. Sa Dagami naman. O, alam niyo yung Dagami na lugar? I-search nyo po sa
sa Wikipedia o di kaya sa Google o saan man, Dagamis Revolt. Sapagkat ang Dagamis Revolt po ay isang makasaysayang tagpo, digmaan sa pagitan ng mga Kastila at ng pinuno ng Muslim sa Dagami na ang pangalan niya si Datu Dagami. Diba? Ito po yung kasaysayan natin sa Pilipinas at kasaysayan natin dito sa ang Samar ay isang lugar na Muslim, mga kababayan. Bagkos ang kanyang salitang word na Samar ay from Arabic word Samar. Ibig sabihin brown or thamar o parang fruit. Samar is samar. Ibig sabihin ito yung nanggaling sa Arabic term na may mga pinag-ugat-ugatan po ito sa mga Muslim na kasaysayan ng mga Muslim, mga kababayan. Kaya ang hinihimok ko sa inyo, mga kababayan, huwag po nating hayaan mabura ang tunay na kasaysayan natin sa Pilipinas sa pamamagitan lamang ng mga black propaganda ng mga iilan. Sapagkat totoo yan, mga kababayan, ang kaligtasan ng bawat isa sa atin ang ating concern. Pero kung hindi po tayo lilingon sa ating pinanggalingan, baka hindi po tayo makarating sa ating paroroonan, mga kababayan. Kaya hinihiling po namin sa inyo na huwag po kayong maging bias sa pagsasaliksik ninyo ng kaalaman sa Islam. Mga Muslim po ang naunang tao dito sa Pilipinas bago pa dumating ang Kristyanismo. Saliksikin nyo po, mga kababayan. Isipin nyo